Yeah, okay. Happy Sabbath po. Mag-umpisa po tayong mag-awit habang naghihintay po. Okay, kung ano lang po ang ni Arjan, awitin natin. Sweet by and by. Maganda po ang panahon ngayon. So we'll sing There's Sunshine in My Soul Today. Lahat po tayo aawit para po mas maganda po yung ating puri sa Panginoon. There is sunshine in my soul today, more glorious and bright, and an is God, for Jesus is my life. Oh, the sunshine, blessed sunshine, when the peaceful happy moments rise. Shows His smiling face.
peaceful, happy moments roll. Jesus shows His smiling face. There is sunshine in the soul. Springtime in my soul today. Knowing the Lord is near. The love of His is around. The flowers of grace are green. Oh, the sunshine, blessed sunshine, when the peaceful light is wrong. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in the soul. There's gladness in my soul today, and hope and praise and love. For blessing brings me down, for joys in up above. Oh, the sunshine, blessed sunshine, when the peaceful happy moments roll. Oh, Jesus shows His smiling face. There is sunshine in the soul. Ang ganda tingnan, lahat nakabuka yung bunga nga habang kumakanta, okay? Ngayon po, for our opening song po, awitin natin, Don't Forget the Sabbath. Lahat po tayo ay tumayo. Lahat po tayo ng awit, okay? Don't forget the Sabbath, the Lord our God has blessed. Oh, the brightest of what a week of best.
Ang mga kapatid ay po ay magaling na lumuhod. Dakilang Ama, namin nasa langit ka, narito po kami, Ama, sa oras na ito. Ama, po namin ipapatuloy ang aming talangin ay binabati po kita ng magandang umaga. Ama, sa umagang ito, marami pong salamat na kami po, Ama, ay iyong iningatan sa loob ng isang linggo at narito muli kami sa iyong bayan upang ikaw po ay aming muling purihin. Ama, kami po, Ama, ay humingi ng tulong sa umagang ito. Pagkalooban po kami, Ama, na magandang panahon at ngayon po, Ama, ang mga buong kaisipan ay na po, Ama, ay masaayon naman po, Ama, sa iyo. At ganoon po, huwag mo kami, Amang, pabayaan. Marami po, Amang, salamat na iniligtas mo po kami, Ama, sa ano man ang aming mga karamdaman. At ganoon po, Ama, patawad po, Ama, sa aming mga pagkukulang, pagkasala. Ang lahat na ito, Ama, ay aming hiniling pinapasakop sa matamis na pagligtas ng si Jesus. Amen. Good morning, everyone. Happy Sabbath po sa ating lahat. Okay. So, marami po tayong bisita sa umagang ito, di po ba? Kaya Group 1 ang siyang magdadala ng ating Sabbath School sa umagang ito. Ako ang naatasan bilang presider. Ang ating pag-aawitan kanina ay dinala pinangunahan tayo ni Ma'am Mercy Sidogin sa pag-aawitan. Then sinundan ito ng ating pambungad na awitin na may title na Don't Forget the Sabbath. Then ang ating pambungad na panalangin ay pinangunahan ni Sister Lelia Barrientos. Then ang inyong lingkod, Sister Bing Mascardo. Susundan po ito ng Secretary's Report ni Sister Queenie. Then susundan na naman ulit ng special song ng ating dalawang masisipag na mga, ito sila ay alanganing bata, alanganing binata. Sila si Brother Junjon and Tad. At susundan ito ng spotlight ni Sister Irene Salazar. Since na nawawala yung ating spotlight, ako'y nanawagan kung sino po ang nakadampot ng ating spotlight nung nakaraang Sabbath. Hindi po, sana po ay maibalik dito sa church natin para magamit din po natin, mga kapatid. So, si Sister Irene Salazar na po ang bahala kung ano yung kanyang dadalhin bilang isang balita. At susunod naman ay ang message and song ni Sister Anita Aklon, or pwede rin silang mag-asawa. Then, ang promotional talk na dadalhin sa atin ni Ma'am Mercy Sidogen na may tema na investment. At susundan na po ito ng lesson review by class. Then, yung ating personal ministry, closing song, and closing prayer by personal ministry. So, yung ating programa, mga kapatid, ay magpatuloy ayon po sa aking nabanggit. Maraming salamat po at happy Sabbath sa atin muli. Magandang umaga po sa atin lahat at sa muli Happy Sabbath. Ito po ang aking report noong nakaraang Sabado, November 2, 2024, chorister ni Sister Kay Piloton. Opening song, This is My Father's World. Opening prayer naman ni Sister Alyssa Mascardo. At sinundan po ito ng welcome remarks ni Sister Angel Mascardo. Pagkatapos nito po ay sinundan naman po ito ng Secretary's Report ni Sister Queenie Ranes at special song ni Brother Tad Ignacio. Mission Spotlight naman ni Sister Alchin Mascardo at special song ng Group 3. Sinundan naman po ito ng promotional talk. Ito po ay reflection nung nasa Undas Ministry at
lesson review by class at personal ministry ni Brother Ronnie Ranes, at closing song Roaming Nearer, at closing prayer ni Brother Ronnie Ranes. Dumako naman po tayo sa class record. Members, class 1, members 21, present 14, visitors 2, total attendance 16, offering 150 pesos, overgoal 160 pesos. Class 2, members 18, present 9, visitors 0, total attendance 9, offering 150 pesos, and ang ating overgoal ay 20 pesos. Group 3, members 18, present 12, visitor 0, total attendance 12. So ang total offering po natin noong nakaraang Sabado ay 300 at ang total overgoal ay 180 pesos. At ang grand total offering po natin ay meron po tayong 480 pesos. So ito lang po ang aking report noong nakaraang Sabado.
Hello. Isang masaya at maligayang Sabado sa ating mga kapatid. Tayo po ay masaya. Dahil dumating na ang Sabado. Dahil tayo ay makapagpahinga. Dahil wala po tayong mission spotlight, ang ibabahagi ko na lang po sa inyo, yung pagbahay-bahay po namin nung Sabado po ng hapon, namigay po kami ng invitation sa ating crusade dito. Ganon din mga kapatid, masaya po tayo dahil lahat ng mga grupo gumagawa po. Yan. Tapos nagsasalubong-salubong kami. Salubong doon sa kabila, salubong dito. Pagkatapos dito din kami sa kabila. Ayan. Pagdating namin doon sa kabila ay may napuntahan po kaming bahay na siya po ay Adventist na matagal na din po siyang hindi nagsisimba. Tapos siya ay aming binigyan ng invitation. Ganon din ang sabi po namin, kami ay babalik. Tayo po ay magba-Bible study, sabi ng aking asawa. Tapos sabi po namin, sa sunod po na Sabado, pupuntahan uli namin ang pinangbigyan po namin ng mga invitation. Sabi po nila, sila po ay makikinig. Ang iba, nakabusangot ang mga mukha. Pinapambigyan, nakabusangot ang mukha. Sabi ko, dito po yung ating krusada dito po sa Citywood. Dito lang po sa may taas, sabi ko sa kanila. Tapos, tapos po namin dito nagbigay ng mga babasahin, pumunta po kami ng Irawan doon sa aming kapatid na isa, kapatid at pinsan. Kinumusta po namin doon kung ano na po ay yung kalagayan nila. Tapos sabi nga nila, ay, San, wala na talaga kami simba-simba. Mga isang buwan na po kalahati. Sabi ko, bakit? Sabi nga nila, ay, yung amo namin, pag tuwing Sabado, kailangan sila ay kumilos kasi nasa isang bahay lang po sila. Di sabi ko sa kanila, di mag-di-off kayo ng Sabado. Sabi nga nila, ay ayaw nga pumayag. Ay, yan talaga ang mahirap. Pag ang amo ay hindi Adventist, may epekto yung ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, nung isang gabi pa ay pumunta po kami doon kay tatay, sino yon? Yung tatay ni Olay. Birthday po niya nung isang gabi. Nung isang gabi kami nagserenade. Kahit pagod, kahit puyat, sige lang, sugod lang tayo, sugod. Pagawain ng Panginoon, kahit kapagod, kahit walang tulog halos giatake naman po sa insomnia, yung hindi ka makatulog. Yan. Pag matapos ng isang linggo na wala kang tulog, ang gaganti naman yan, sige ka din katulog ng katulog, kahit maaga pa. Kaya taste lang muna habang hindi pa dumadating ang kuan mo. Yung sabi pa yung vitamins mo na pampatulog. Kaya yun mga kapatid, kaya ang ating mission spotlight sana. Halimbawa, may mag-mission spotlight dito. Ngayon pa lang ay ibibigay na sa kapatid nating iba o kasi sa mga kabataan na sila na naman ang mag-mission spotlight sa susunod na Sabado. Kaya hindi nawawala yung ating mission spotlight. Hindi naiiwanan sa upuan, kay pukusan niya yun magbasa. Kasi siya ang nakatoka doon sa mission spotlight na sa susunod na Sabado, siya ang magdadala. Kaya yun mga kapatid ang ating gagawin. Kaya tuwing Sabado ay hindi mawawala yung ating mission spotlight. Yun lamang mga kapatid ang aking mababahagi.
shall find rest beyond the river. Yes, I'll watch and wait, hoping, trusting ever, till I reach the golden strand, just beyond the river. And the cruise be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Once again, good morning and happy Sabbath, everybody. Before I start, I would like to welcome all our visitors, new faces, and also our regular members. Ang aking assignment ngayong umaga ay about investment. Kagabi lang ako sinabihan ni Sister Crispa na ako ang magbigay ng promotional. So, ang kagabi ay isip ko ako, ano kaya ang aking may share sa inyo aside from what was already given to you before. Anyway, ang ating ano kaya ang meaning ng investment sa palagay ninyo? Okay, ang investment po ay hindi po lahat about money, about pera, okay? Ang sabi sa dictionary, ang meaning ng investment is the action or process of investing money for profit or material result. Ang Tagalog po ng investment ay pamumuhunan. Nag-invest kayo para pag lumaki po yung pera ninyo. Naalala niyo po yung MSS at saka yung SA na hindi lang ako po yung ang ano doon, ang culprit doon, ang lahat po, medyo lahat tayo naka-invest po tayo doon, okay? Marami pong nawalan ng ari-arian, nawalan ng pamilya dahil po doon, okay? Kasi gusto na po natin na lumago po yung pera natin for doing nothing, okay? Wala tayong effort na sarili natin, basta ilagay natin pera doon, lalago na yon, okay? Minsan, doble pa po sa binigay natin. Pero ang sabi ng Panginoon ay huwag po tayo mag-invest po dito sa sanlibutan. Ang sinasabi po doon sa Matthew 6:33, Matthew 6 verse 33, it says, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Kaya po, minsan po, naghangad po tayo ng malaking pera, malaking ari-arian. Pero ang sabi po, ang advice po sa atin ng Bible ay mag-invest po tayo sa kaharian ng Diyos. Huwag po dito mag-invest tayo sa lupa na ito. Kasi po, bakit po? Hindi po tatagal yung mga investment natin dito. Pansamantala lang po yun. Sa umpisa, siguro, lalago tayo. Okay? Pero yung sinasabing na ang dito daw sa mundo, ang atin daw ari-arian, lahat nating mga kayamanan ay mawala po yun. Either na kainin po ng mga hayop or nakawan tayo. Okay? Kaya wag po tayo masyadong mag-invest dito sa lupa. Pero ano pa kaya ang paraan, aside from money, ano po ang magawa natin to invest?
Ang sasabi po ay we have to invest for eternity. Okay? Invest po natin ang ating sarili. Sarili natin po ay kailangan natin i-invest sa paggawain ng Panginoon. Ang unang-una na way ay mag-invest tayo ng time, ating oras, ang ating panahon, invest po natin. We don't need money. We don't need to put in money for that investment. Paano po ang paraan na para tayo maka-invest ng ating time? Siguro pwede nating yung mga nangailangan. Tayo po ay mag-effort po na matulungan sila. Kahit po hindi in the way of money, pero ang ating time po, puntahan po natin sila, bisitahin natin yung lalo na yung mga nasunugan, mga na wala ng mahal sa buhay, mag-effort po tayo, laan tayo ng panahon para po bisitahin sila. All they need is comfort. All they need is your comforting words. Hindi nila kailangan po yung pera. Siguro kailangan din nila ng pera, pero if we don't have that money, we can always talk to them and listen to them. Okay? And yun lang po ang kailangan nila, may makikinig sa kanila sa kanilang mga problema. Ang sabi dito sa James 1:27, it says, pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and the widows in their affliction and to keep himself unspotted from the world. Okay? Minsan may nawala ng mahal sa buhay. Ang text lang tayo, condolence po. Ang daming condolence. Nakita nyo po sa Facebook, pag mayroong namatay, puro condolence po. But what have you done about it? Hindi po makatulong sa kanila yung condolence. Ang condolence lang po, hindi na makatulong sa kanila. Makatulong minsan siguro okay, somebody is knows about my loss, but wala tayong ginagawa. Okay? Kung basahin po natin ang Matthew 25, basahin po natin. Matthew 25, verses 35 to 40. It says, mali yata to. Sorry, mali yata yung aking naakuha. Anyway, yung naalala nyo si Jesus Christ when He was talking to His disciples, sabi niya, sa Matthew din yun, pero mali yung aking verse, na siya daw ay nagutom, na wala daw nagpakain sa kanya. Siya ay hubad, walang nagbigay sa kanya ng damit. At siya po ay nakulong, wala pong nagbisita sa kanya. Kaya sabi ng disciples niya, bakit po, kailan po kayo naging managutom na hindi namin kayo kinakain at saka naging hubad na hindi namin kayo binigyan ng damit at saka kailan po kayo nakulong na hindi kayo nabisita? Okay? Sabi ng Panginoon, ito po ang hindi nyo ginagawa sa kapwa ninyo, ay hindi nyo rin ginawa sa akin. Kaya po, tayo ay maging ehemplo po, mag-sympathize tayo po sa mga tao na nangangailangan sa atin. Okay, what else?
Saan pa po tayo maka-invest ng ating sarili? Mag-invest po tayo sa God's work. Dito po sa ating iglesia lang, we're just talking about our church. Okay? Kailangan po tayo mag-participate po sa program ng ating church. Okay? Hindi po kailangan natin na magbigay ng malaking pera. Whatever we can afford, basta po ang ating gawain po ay kailangan will go on, will continue. Okay? Tayo po ay mag-participate po sa lahat ng mga plano ng ating iglesia. Pareho nito sa AY, kung minsan ating AY, wala na pong nag-attend pagkatapos ng ating potluck, uwian na po ang iba. Okay? Yun po, dapat tayo ay mag-participate po para maging i-boost pa natin ang ating mga kabataan. At saka yung care group natin, maganda po kasi ang mga care group natin po ngayon ay very active. Okay? Bahay-bahay, nagbisita at saka nagbibigay ng mga tracts para po mahikayat po ang marami sa ating iglesia. At saka mag-visit po tayo sa mga, lalo na po sa yung mga, sabi ni Sister Irene na binibisita po nila yung mga matagal na po na hindi nakadalo. Kahit na Adventist po sila, pero matagal na po hindi nakadalo. Yun po ang isa po sa ating gawin para maka-invest po tayo ng time para sa Panginoon. At saka, of course, ang isa pa po ay maging faithful po tayo sa ating pagbigay ng tithes and offerings. Yun po ang isa pa na way na maka-invest tayo. At one last thing, mag-invest po tayo sa Christian education ng ating mga anak. May nagsabi na, if you think education is expensive, try ignorance. Yun ang sabi na, kung akala nyo ang education po ay mahal, pero nito ay hindi ko paaralin muna yung anak ko, wala akong pambayad. Okay? Or ayaw kong paaralin ang aking anak doon sa ating eskwelahan dahil mahal doon. Okay? Pero ang sabi dito na, pag yun ang akala nyo na mahal ang pag-educate ng ating mga anak, subukan po natin ang ignorance. Ano ang ignorance sa Tagalog? Na walang kaalaman? Ignorante. Okay? Ignorante. Mangmang. Okay? Kaya po, ang very important po na ang ating laan ng time at saka pagod ang pagpadala po sa atin ng mga anak natin sa eskwelahan. Remember Dr. Ben Carson, yung famous na neurosurgeon, Adventist. Yun po siya ay mahirap lang po sila. He was raised by a single parent, yung mother niya. Pero ang mother niya po ay, she worked so hard. She worked double time just to send her children to school. Kaya naging successful po si Dr. Carson, naging neurosurgeon. Kaya ganun po, huwag tayo po mag-alala na ang ano natin na palaging, ay nako, igastos ko na lang sa ibang bagay kaysa yung igastos ko sa eskwelahan sa aking anak kasi masyadong mahal. Okay? Ang sabi ni Mrs. White sa Child Guidance, all our youth should be permitted to have the blessings and privilege of education at our schools, that they may be inspired to become laborers together with God. They all need an education that they may be fitted for usefulness, qualified for places of responsibility in both private and public life.
And the ultimate aim of education is the restoration of the image of God in the human being. Ang pinakamahal po na investment natin ay ang investment natin na binibigay sa sa ating mga anak. Kasi po sila ang future na mga leaders ng ating church, maging fit citizens of our country. Kaya po doon tayo mag-invest po sa kanila. Ang sinasabi po dito, tayo po ay kailangan po natin isipin po itong mga tatlong bagay na makatulong sa ating gawain. Ang maglayan tayo ng time para sa mga needy, sa mga poor, sa mga widows, and mga prisoners. Invest po tayo sa ating work sa church natin, sa gawain ng Panginoon, at saka mag-invest tayo sa Christian education ng ating mga anak. Okay, to close this little study, ang investment po natin ay hindi lahat tungkol sa pera. Okay? Subalit ang mahalaga ay mag-invest po tayo para sa kabutihan ng ating kapwa. Mag-invest po tayo ng ating sarili para sa gawain ng Panginoon upang pagdating niya, ito po ay masabi niya sa atin, "Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord." So, masarap po pag dumating ang Panginoon, masarap pakinggan ang sasabihin niya, "Well done, thou good and faithful servant." Na ginawa natin ang lahat nating gawain para po sa pagdating niya po, yun, lahat po tayo ay handa na salubungin siya. Thank you very much and God bless. Maraming salamat, Ma'am Mers. Bago po kami bababa para sa lesson review natin, akin pong inaanyayahan ang lahat ng Care Group 1 na umakyat dito upang tayo ay maghandog ng isang awitin. Lahat po ng Care Group 1. Tinatawagan namin si Pastor at si Ma'am Hachero, si Sir Romy. Minsan lang po ito. After 3 Sabbats na naman bago tayo makahandle uli ng Sabbath School. Hello. Hallelujah.
His love is so wonderful, His mercy so bountiful. I can't understand it Thank you. Okay, maraming salamat po sa lahat ng Care Group 1. Tayo po ngayon ay dadako na sa ating lesson review, pero before that ay magkukolekta po muna tayo ng ating mga Sabbath School offering.